po. Sana nilagay niya na lang din yung TVJ dyan. Di ba? Mas maganda yon, nilagay na lang yung TVJ. Kung ikaw ay may respeto talaga sa talagang nauna dyan sa Itbulaga, nilagay mo na rin. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So, special shoutout po kay Malyari Mascareñas. Number 1 daw siyang fan ng TVJ since 1979. And syempre, shoutout din kay Manuel Ponce. Lagi po yung tagapakinig dito po sa ating mga update. Thank you so much and mabuhay po kayo. So eto na at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa lubid issue ni Joey De Leon na kung saan itong ilang news website tila baga kinakalampag ang MTRCB kung ano na ba ang update at hatol ukol dito. Tila baga atat na sila na magka-violation ng EAT sa lubid issue na yon. Matapos kasing i-reject ng MTRCB ang motion ng ABS-CBN para sa It's Showtime ay masyado nang mainit lalo ang mga mata ng panatiko ng It's Showtime sa EAT. Gusto din nila na hilahin ng EAT sa pinagdadaanan nila. So, naghahanap po sila ng kadamay. Gusto din nilang masuspendi ang EAT dahil sa lubid issue na yan. Suspende dahil sa lubid issue na yan. Hindi naman mabigat yung issue yun. Wala ding demonstrasyon na nangyari. Unlike dito sa ginawa nilang ito sa It's Showtime na talaga namang sinampay po yung lubid sa kanilang leeg. O, mantakin mo yung sinabi ni Sir Joey De Leon, isalita lang yun tungkol sa lubid. Ilang beses din-demonstrate ng Showtime yung lubid. No, una kay Jong. Diba kay Vice, hinila yung ano ni Jong dito, no? Tapos eto na naman, lubid. Paano ba yan? Yan, delikado ring makita ng mga bata yung ganyan. Kapag naglalaro ka ng ganyan, pwedeng sumabit sa leeg mo yan. At kapag nagkahilan, pwedeng mabigti. Pwedeng di ba? Mabuhol sa leeg. Yung lubid, delikado din yan. Pero yung kay Sir Joey De Leon, ay wala naman siyang dinedemonstrate. Nagsalita lang siya tungkol sa lubid na alam naman natin na maraming ibig sabihin na pwede, maraming kahulugan na pwedeng paglagyan ng lubid sa leeg ng mga hayop. Ibig sabihin, tao agad? Paglubid? Sa tao agad tinatali? Di wow. Diba? Si Joey De Leon, sinabi lang niya po yung lubid. Tapos, gusto agad magka-violation at ipasuspindi agad-agad. Susmiyo, Marimar. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa birada po ni Vest tungkol sa 1979, ang sabi niya, hindi daw po mga host ng Tape Bulaga ang tinutukoy niya po sa 1979. Kunti ang Itbulaga daw. So, sabi niya, sana magets ninyo ang nasa photo, ang Itbulaga ang 1979, hindi ang mga bagong host para malinaw ito ay pag-alala
sa mga sinaunang host noong panahon nila na itinuturing nating mga bayani sa industry. Tahanang pinakamasaya ang bagong pagtibok sa bawat Pilipino. So, makikita po natin dyan yung picture po ng tape bulaga ng mga host. Parang ginawa niyang makaluma yung picture nitong sila Paulo Contis kasi naging black and white. Tapos, sana nilagay niya na lang din yung TVJ dyan. Diba? Mas maganda yon, nilagay na lang yung TVJ. Kung ikaw ay may respeto talaga sa talagang nauna dyan sa Itbulaga, nilagay mo na rin. Tapos, nilagay mo na rin yung bago ngayon. Diba? Mas magandang credits yun. sabihin niya na pag-alala daw sa sinaunang host. So, sino tinutukoy niya na sinaunang host dito? Di po ang TBJ yon. So, hindi po sila sinauna. Sila po ay kauna-unahan sa Itbulaga. Sila po yung nagtatag sila yung nagtatag ng Itbulaga at sila po yung nagpatibay ng Itbulaga. Na Itbulaga. Actually, Ves, alam naman namin na 1979 ng Itbulaga dahil TBJ ang nagtatag niyan. Hindi ang tape. Dahil ang tape, 1981 yan dumating sa Itbulaga. TBJ lang ang dapat na tawaging 1979 kasama ang creation nilang Itbulaga. Meron pa nga nagsasabi, 1979 tinatagang Itbulaga nila Tito Vic and Joey. Tapos medyo na lugi daw yan, parang ganto, ganyan, ganyan. Tapos sinalo ng tape. Kundi dahil sa tape, hindi magtutuloy-tuloy ang Itbulaga. Yun nga pasalamatan natin, no? Yung tungkol doon sa pagpasok ng tape sa buhay ng TVJ at ng Itbulaga. Kung sila yung sumalo, sila yung nagpondo, pero ano ang ginawa ng TVJ simula nang nandiyadyaan sila sa Itbulaga? Hindi nila sinayang yung ginawang effort ng tape para ma-survive ang Itbulaga na lagi nilang sinasabi kundi dahil sa tape. Di ba? Marami nagsasabi noon, yung mga nasa kabila. Dahil sinasabi, binibida nila ang tape, ganito, ganyan, ganyan, malaki na itulong. Eto naman, diba, sinabi ko nga, hindi napahiya ang TVJ sa tape. Ginawa nila ang magagawa nila hanggang sa maisampa nila sa pedestal ang Itbulaga at maibalik kung ano man ang nagagastos ng tape sa Itbulaga. Hindi lang doble, baka nga triple pa. Sa loob ng ilang dekada, hindi bumagsak ang programa na yan. Habang tumatagal, nakikilala hanggang sa mawala ang TVJ dyan. Na ngayon, pinapakinabangan na ng mga bagong host sa Itbulaga. Hindi siya nararapat sa tape dahil 1981 lang sila dumating. Kung tutuusin, dapat 42 years lang ang tape. Hindi 44. So, ang 44 ay para po sa TBJ. Huwag nating ipagpilitan sa publiko na itong mga baguang host ang Itbulaga dahil pagbali-balik ta rin man ang mundo, kahit tulog pa ako, alam namin kung sino ang tunay na Itbulaga. Samantalang isang host naman po ng EAT ang naka-unlock ng dreams niya, walang iba kundi si Dabbercads Alan K, na kung saan ay nagpa-blessing siya ng kanyang malamansyon na bahay. So, si Father Jeff Kentela po ang nag-blessing at ito po ang ilan sa mga picture na binahagi po ni Alan K sa kanyang Instagram. So, present ang ilan sa mga Dabbercads sa house blessing ni Mama Alan. Daming boots, no? Papakita ko po sa inyo ang loob ng bahay ni Mama Alan. Angkop na angkop po ganda yung loob ng bahay niya sa kanyang personality. Ang ayos ng kanyang tahanan, angkop na angkop kay Mama Alan. So imagine, lahat isa-isa na pong naabot ni Mama Alan K ang mga dream niya at alam naman natin na hindi yan maabot ni Mama Alan kung hindi siya nagtsatsaga. Diba? So, malaking tulong din syempre ang TBJ sa pag-abot ng mga pangarap niya kasama ang iba pang mga host ng EAT. Kaya naman, congratulations, Mama Alan K. Deserve mo yan. Samantalang, may nagbabalik sa Facebook. Ito palang si Rendon Labador, nasa Facebook na ulit. Mag-ahasik na naman siya ng lagem sa social... Hindi ako makatawa, wala akong boses. Kapag tumawa ako, upuhin ako. Nakita ko kaya nagparamdam na naman si Rendon sa FB. Nakita ko Tapos may mga nag-comment. I-report na natin ulit.
social media at marami na naman ang masasagasaan nito. Pero sana yung karapat-dapat lang po ang punahin niya para hindi... Pero parang bumait na si Rendon. No, hindi na siya ganun kagaspang magsalita. Parang yung mga post niya hindi na magaspang basahin eh. No, parang medyo alam niya na kasi yung nangyari. Hindi siya kagalitan ng iba. At speaking of Rendon Labrador, may nangyari palang kapatawaran or may nagkapatawaran pala. 'Di ba alam naman natin na itong si Rendon, Ayon at Vice nagkakainitan. So nagkaayos na pala yung dalawa. O ayun nga po dito sa Abante, Rendon Labrador pinatawad na si Vice Ganda. Huwag mo na lang uulitin. Pinatawad na ni Rendon Labrador si Vice Ganda at pinayuhan pa rin niya ito na mag-public apology. From story po ni Rendon, sinabi nitong napatawad na niya ang nasabing komedyante at may hashtag pa ito na hashtag #LabLabLabrador. Pinatawad ko na si Vice Ganda sa mga nagawa niya. Lablab muna tayong lahat. Ngunit kahit lablab muna kasi nawala. Kaya nakabalik na, kaya lablab na. Baka maunit na lamang kasi. Tawad na, hiling pa rin ni Rendon na makinig siya or makarinig siya ng public apology mula kay Vice Ganda. Tama. Huwag mo na lang uulitin at sana ay mag-public apology ka na. Ako ay nakikiusap sa'yo para sa taong bayan, para sa katotohanan. Matatandang hindi nagustuhan po ni Rendon ng isang eksena sa Showtime kung saan makikitang sumusubo po ng cake icing si Vice Ganda at Ayon Perez gamit ang kanilang mga daliri. So, ipapakita ko po sa inyo ang post ni Rendon Labrador sa kanyang Instagram. So, ayan, makikita nyo po dyan yung caption ni Rendon. Pinapatawad niya na daw si Vice sa mga nagawa niya. Lablab muna tayong lahat. #LabLabLabrador. So, ayan. Ayan po yung naging caption ng kanyang IG account. Pero kahit na nagkaayos na po ang dalawa at pinatawad na po nitong si Rendon Labrador. Si Rendon pa talaga no? Di natin alam si Vice kung pinapatawad na si Rendon. Or itong si Vice sa mga nagawa nito, ang tanong dito, magpa-public apology nga kaya itong si Vice Ganda? Hindi po yan magpa-public apology. Kasi pinipilit po nila na wala nga silang nagawang kasalanan. Nakasilip tuloy ng buta si Vice. Kasi pag si Vice nag-public apology, baka mamaya mag-post si Rendon. Ayan, umubra na yung pakiusap ko. Buti naman at nakinig ka sa akin, Vice. Malamang ganun yung maging isip ni Rendon Kahit sabihin natin na magpa-public apology si Vice dahil gusto lang ni Vice talaga mag-public apology, is naharang na naman yan sigurado. Kasi kapag nag-public apology si Vice, malamang isipin ni Rendon dahil sa kanya kaya nag-public apology si Vice. Pero totoo naman, na mas maganda is mag-public apology si Vice Ganda. Mas maraming bibilib sa kanya. 'Di ba? Kilalang tao ka, sikat, 'di ba? Mataas ka. Pero kapag nag-public apology ka, hindi yan magiging kababaan sa'yo. Sa halip, maraming bibilib sa'yo at baka marami lalong tumangkilik sa'yo. Pero ito yung pagharang na naman is mangyayari. Si Rendon kasi ang kulit. So, paano nga naman magpa-public apology kung ginigiit nila na wala silang kasalanan? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Durs TV. Ayan, nakabalik na naman si Rendon at si Mami Alan. Ay merong magandang bahay talaga na pinablessing. Ang ganda ng bahay ni Mami Alan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.